Muli, ako yung Kuya Jeff, no? Na maghahayag ng salita ng ating Diyos. So, inayan ko muna ang lahat, no? Na tayo po manalangin. At hallelujah, Lord, hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon to, Panginoon, na binigyan mo ulit kami na kalakasan, Panginoon, sa aming bawat presensya, sa aming mga panyapak na pumunta dito, Panginoon, sa iyong bayang iglesia, upang makinig ulit yung mga salita, Panginoon. Muli, O Diyos, ay isa privilege sa akin, Panginoon, na maghayag ulit ng iyong salita na iyong nireveal, Panginoon. Nawa, gabayan mo ko, O Diyos, patnubayan, Panginoon, sa aking mga sinasabi, at ikaw yung manguna sa kalagitnaan to, Panginoon. Ikaw ang bumanifest sa kanila, O Diyos, at hindi yung kahinaan ko, Panginoon, hindi yung mga ibang kamalian, Panginoon. Nawa, ay may deliver to, Panginoon, sa maayos, O Diyos, at magdadala ito ng healing and deliverance sa iba pong kapatiran na nanonood na meron pong kasakitan sa kanilang nararamdaman at mag-deliver din po ng pagpapala kung meron silang maganda na naririnig, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, glory to God. Amen. So, welcome ulit sa ating Church Waymaker Christian Fellowship. Amen. So, mapalad po tayo dahil inuuna ulit natin ang karya nating Diyos. Amen. Sa pagpatuloy ng buhay Kristiyano, talagang talamakman yung mga trials sa ating buhay. Amen. Meron man tayong hinaharap na mga problema, gabundok na problema. Nandito pa rin tayo. Amen. Na nakikinig sa salita ng Diyos, patuloy na ginagamit ng ating Panginoon, amen, sa kanyang iglesia. So, praise God po sa bawat isa. Amen. So, ngayon po, it's a month of, sabi nila, it's a month of love. Amen. In the month of February. Amen. Hindi man natin sabing sineselebrate, but ginugunita natin, pinaalalahan natin na merong pagmamahal. Amen. Merong pagmamahal sa makamundo, sa mundong ito. Amen. Kaya lagi din sabi natin, Panginoon, lagi siyang nagpapamanhik sa atin. Pinapaalalahan tayo. Amen. Kasi dito sa mundo, maraming klaseng pagmamahal. Amen. Yung pagmamahal na unconditional love, conditional love, o yung relationship na love, di ba? Maraming love. So, ngayon, gayon pa man, amen, so atin pong tukuyin kung ano po yung, ano ba yung love na yan. Amen. So, hinangon ko po, nireveal po sa akin ng Panginoon, in the book of 1 John chapter 4, verses 7 to 8. Amen. So, it says, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Amen. So ito yung sabi ni John, na minamahal. Mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So purihin natin ating salita ng Diyos. Amen. So hindi ko na patatagalin, ang title ng message, The DNA of God Through Love. So medyo matalinghaga. Kasi bakit? DNA. Ano ba yung meaning ng DNA? Sa mga nurse dyan. Amen? So, ang DNA stands for deoxyribose, mahirap ibigkasin. Di ba? Mahirap bigkasin. Pwede po ba napalitan mo natin saglit? DNA? Which means stands for Divine Nature Action. Kasi bakit? Sa Diyos po, by spiritual po ang ating pinag-aaralan. Pero maatin po, masasabi na mayroong kaugnay in science.
no, sa pag-aaral sa mga studies. Amen? So, sabi ng DNA, no, it's a genetic information inside the cell of the body. Tama po ba? Amen? That health makes people who they are. So, ito yung simula kung paano ka, no, na mold, paano ka naging tao. No? Dito makikita, no, na yung pagiging ikaw, di ba, ay merong mga type. Di ba? Sa dugo, di ba, may type A, type B, ano pa yan, type Z na siguro, di ba? No? So, doon po, no, doon po yung makikilala, ano yung pagkakakilanlan mo. Di ba? Kung nagsimula, o talagang tatay mo ba yung tatay mo ngayon, o maging yung nanay mo ngayon, di ba? So sinabi ko kanina, no, palitan muna natin yung word na DNA. No? It says it's divine. No? Divine kasi bakit? We are made in His image and born of God. Si buwang naniniwala na tayo gawa ng Diyos at hindi nagsimula sa unggoy, no? Sa biyak na kawayan, no? Sa Big Bang Theory. Di ba? We are, ginawa po tayo according sa image nating Panginoon. Mababasa po natin yun in the book of Genesis chapter 27 kung hindi po ako nagkakamali. Amen? Hinango po tayo, no, na ating Panginoon. Siyempre, by nature, kasi nandito tayo ngayon, we receive a new heart and a new nature that desires to please Him. Kaya, pinanganak tayo sa mundong ito para, mag-worship tayo sa Kanya. Amen? At paunti-unti, mabago ang ating puso sa Kanya. Kasi, pinanganak tayo na ang puso natin ay nasa mundo. Amen? And lastly, yung action. It means, merong galaw, may gagawin. Siyempre, hindi naman tayo ginawa na robot or yung sinasabi lang AI. Naku, mahirap naman yun. Di ba? Ginawa tayo natin Panginoon na fresh, no? Sa kanyang hininga. Amen? So, it say, true love isn't just a feeling. Siyempre, di ba? Gumagalaw tayo na may pagmamahal. Kasi nga, love month, no? O sabi nila, it's a remembrance. It's a sin in how we act towards others. Siyempre, di ba? Kasi, meron tayong mga bagay na yung ginagawa natin ay dahil sa pagmamahal, di ba? Talagang nakukuha natin, di ba? Nagagawa natin, no? So in biology, balik tayo sa studies, no? DNA is a blueprint or instruction manual found in every cell of your body. Tama po ba? Nasa mga nurse diyan. So, isa blueprint nyo, isang mapa, no? Papel na ikaw yan. Di ba? So, instruction yan na ito si kapatid, no? Type A pala, no? O sabihin natin dugong bughaw, AB+. Di ba? So, ito yung pagkakinlanlan sa mga studies. Siyempre, no? In physical traits, no? Sa pagtrato natin pang physical, like yung sabihin natin, yung color ng eyes mo, alam. Di ba? Ng mga sabihin natin doctor. Di ba? O yung nag-check up sa atin. But in the context, no? Kasi we are tawag nito teaching in a spiritual, no? Spiritual growth kasi wala pong nagtatagal sa mundong ito. At alam natin na hindi end yung mamamatay tayo dito, which is we have a second life. Amen. At yung second life na yon, may dalawang patutunguhan, the heaven and the hell. So, kapatid, no? Lagi natin, no, na witness, naririnig yung pagdating in a spiritual way, gusto natin yung sa presensya nating Panginoon. Kasi sinasabi nga doon, nakasaad doon na wala yung rejection, no? Wala na yung kapintasan, wala na yung distraction sa buhay, wala yung magnanakaw at hindi ka na mangingiyak-ngiyak. Puro kaligayahan na nang doon. Amen. Subalit, no, na pag tayo ay patuloy, no, na sa pamagitan ng pagmamahal, amen, nababatay dito kung yung pagmamahal mo ay saan galing. Amen? So, DNA is a metaphor, matiling haga, na, to explain how a person's spiritual nature changes when they follow. Kung ano yung, kanilang
latlan. Kanilang pong, sabihin natin, nasilayan. Ano yung kanilang na-adapt sa buhay. So, ngayon, yung sermon na to, hindi lamang na atin pong walain yung mga studies, no, by the nature. Bagkus atin po tong yung papalitan, o yung patuloy atin pong i-action sa in my spiritual, kasi yun po ay yung nagbibigay sa atin ng pagtutuwid. Amen? Kasi alam naman natin, ang makamundo ay talagang kuminsan nililiko tayo ng landas. Amen? Napaparuwala. So, ito yung kumakatawan sa atin upang ipaliwanag kung paano nagbabago ang spiritual na kalikasan ng isang tao kapag sinusunod natin ating Panginoon. Amen? So, ulitin ko ulit, no? Beloved. So si John po, no, nagsabi, no, na minamahal, meron siyang ina-address. Hindi lamang na tinawag tayo na huy, di ba? Kung makalikas na tao, huy, di ba? Kahit may pangalan ka naman. Di ba? So dito, no, talagang humble down, binabalyo niya yung isang tao sa pagtawag pa lamang. Yun, doon pa lamang makitaan na natin na meron siyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa atin. Amen? So, ito yung point ngayon, no? Ito yung point na kung saan, no, ang pagkakakilanlan ng pag-ibig, o saan galing ang pag-ibig, at ano ang pag-ibig. Kasi marami sa atin, amen, hindi pa nakakalam kung ano ba yung pag-ibig. Pag-ibig ba yung sasabihin kang, I love you? Di ba? Iniirog kita, mahal kita, ganun lang po ba yun? Di ba? So now, ang pag-ibig na sinasabi dito, no, unang-una, amen, meron siyang command. Meron siyang command. Bago na buo yung pagmamahal na yun, meron siyang command. Sinasabi diyan, let us love another. Sinabi kanina, no? Beloved, let us love one another. Baka sabihin natin, ay, kahit kasado ako, sabi nga ni Coach Deb daw dun, love us one another. Pwede ko pa pala mahalin si kapatid. Hindi po ganon ang interpretasyon. Di ba? Mahalin natin, dahil isa tayong pamilya sa church. Yung ginagawa natin ay dapat may pagmamahal. Hindi ibig sabihin na, ay, mahalin ko siya kasi sabi nga doon eh. Hindi po. So, pakamahalin natin ang bawat isa dahil we have a one God. Amen? Na pinupuri. At isa po doon, no, na alam natin ating Panginoon ay hindi nakatingin batay sa anong suot natin. Kung anong brand po yan. Hindi. Yung nilalaman ng puso natin. Ibig sabihin, may extra ating Panginoon. Yun. Okay, so, yun po, no? Yung ating Panginoon, no, ay hindi diretso, no? Hindi diretso na nakatingin sa anong damit mo. Diretso siya nakatingin sa puso mo. Amen? Kung meron ba talagang pagmamahal. At sinabi dito, sabi ni John, Beloved, let us love one another. Mag-ibigan tayo, no? Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen? Lalo na, no, sa mga Kristiyano dyan, no, sa mga bago o sa mga datihan na, no, dapat ito talaga yung nangungunay. Di ba? John begins with a warm address, no, Beloved, before he gives a command. Bago man tayo utusan, bago man tayo bigyan ng instruction, di ba? Tinawag tayo sa ating sariling pangalan, di ba? Ganun po yung Panginoon eh. Di ba? Hindi yung sa tao na, huy, day, dong, di ba? Mga ganyan. So, ang tawag po talaga, no, sa pagmamahal, no, dala yung pag-humbleness, no, Beloved, minamahal ko, di ba? Minamahal ko. Instead na, ito yung mainit na talumpati sa bawat isa, no? Sa bawat Kristiyano. Ito po yung nakaganda. Kasi bakit? Di ba? The way na mag-welcome tayo, di ba, kung minsan, di ba, nakikita natin sa
mga ibang estado na iglesia, talagang no, yung pag-welcome warm, no? Mainit talaga, 'di ba? Hindi 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 ka nakikitaan na ito'y mabisyo, ito'y sabihin natin na sugarol, lakero, babaero. Hindi tinitignan yung ganong estado mo o ano yung ginagawa mo ngayon. Tinitignan, no, ng bawat puso na siyang talagang pantay-pantay. Amen. Kasi bakit? Kung doon tayo nakatuon, kapatid, hindi po no lalago yung layunin nating Panginoon. Subalit, no, ang ating Panginoon ay talagang nagre-remind sa atin. Amen. Na nagsisimula talaga dapat no yung pagmamahal. Amen. So malalaman natin 'yun mamaya bakit pagmamahal na yung talagang pinaka-importante. So the context, no, yung nilalaman talaga ng sermon na to, no, we don't love to become loved, no? We love because we are loved. Amen. Hindi natin gustong mahalin, no, yung mga tao. So nagmamahal tayo dahil tayo ay minahal. Baka nakalimot tayo. Amen. Bago tayo sinilang sa mundong ito, minahal tayo una nating Diyos. Kaya nagsakripisyo siya, no? Pinagkanulo niyo ang kanyang anak na si Jesus sa atin para tayo ay maligtas sa pagkakasala. Amen. Tayo po ay free will po ang ating pamumuhay sa mundong ito. So now, ito yung dapat i-action natin, no? So unang-una, no? Sabihin ko muna sa inyo yung ano ba yung love nating Diyos. So in a Greek word, no, it says agape. No? Agape. So agape, no, sabihin natin totoong pagmamahal, unconditional love. Amen. So isang pandiwa na ito ay will, yung kagustuhan mo na pagmamahal. Ibig sabihin, kagustuhan ng Diyos na talagang isakripisyo niya ang kanyang anak para sa atin. Amen? So, now, this is not only a suggestion, no, na pagmamahal. It's a command to your own self o sa ating Panginoon. Kasi bakit? Doon makitaan na totoong pagmamahal. So now, ina-apply po natin to. Kagaya nito, is there someone in your life right now is difficult to feel love for? Remember, the command isn't to feel a certain way, but to act for their highest good. So, ang utos na ito, kasi sabi nga ngayon na, di ba, the command, love one another. So, ngayon, ang utos ito ay hindi ang makaramdam ng isang tiyak na paraan, kundi ang kumilos para sa kanilang pinakamataas na kabutihan. No? Atin po nga dapat i-high standard na mayroong pagmamahal. Amen? Kaya wala yang sablay yung mga tinuturo na nambubuli tayo, di ba? Tawag ito yung ginagatungan pa natin yung ikakasama ng tao, di ba? In a family church, di ba? Ini-encourage natin yung bawat isa. Yun po ang hindi maintindihan ng iba, kaya hindi sila bumabalik, di ba? Kasi baka ma-judge sila, di ba? O masabihan sila. Kasi dito, kapatid, pag nire-rebuke po tayo, no, na yung kagandahang loob, hindi po yun na ginajudge tayo o pinipintasan. Yun po ang way na pagtutuwid kasi nga may pagmamahal. Sample natin, yung mga leaders natin, pastor, di ba? So, the way na tayo po yung mamumuhay, dapat, no, na alam natin na meron tayong sinusunod. Kasi command nga di ba? So, praise God po sa bawat isa. Alam ko po, hindi man tayo perfecto, no? Maging sabihin na to ako na nandito sa harapan nyo, meron din po ding pagkakamali. Subalit, hindi po yun tinitignan ng ating Diyos. Bagkus, patuloy lang po tayo, no, namumuhay na yung ikakagaan ng loob nating Panginoon, ikaka-please niya, at yung talagang makikitaan tayo ng buong pagmamahal. Amen? So pangalawa, saan ba nagmula? The origin. Amen? Sinabi dyan, love is from God. Bakit kaya? Amen? So, nakasaad, no? In the book of 1 John, Beloved, let us love one another, for love is of God.
nagmumula sa Diyos yung pagmamahal. Amen? Pag-ibig, no? Pagmamahal o pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen? Kasi ito lagi na talagang ino-urge, no? Ng mga disipulo dati, no? That love is not a human invention. No, hindi ito gawa ng tao lamang. It's a foreign import to our fallen world. Amen? So, sinasabi dito na para bang, ganito ba, sa mundong ito, para magkaroon ng pagmamahal, kinuha pa niya sa itaas para ibigay sa mundo na yan. Ganyan po kabalyo ang pagmamahal na binigay sa atin ng ating Panginoon. Akalaan mo yan, inangkat pa niya, no? Sa kanyang harian, yung pagmamahal na yun, yung pagbibigay niya ng pagmamahal na yun. So it means merong source. Amen? The source is just a heat, like a heat from the fire and light comes from the sun. Love comes from God. Kasi siya yung may gawa ng mundong ito eh. Di ba? So ginawa niya, una-una sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nabuo yung, itong mundo na to sa pagmamahal niya. So, sinasabi din na yung mga gawa na nakikita natin sa mundong ito, gawa po yan sa kanyang pagmamahal. Amen? So, ito yung marka. No? John says that loving others is the fruit of being born of God. Ang tanong, mapagmahal ba tayo? Amen? Kung mapagmahal tayo, hindi natin dapat, nakikita kung ano yung past ng tao, no? Kung ano yung ginagawa niya. Dapat nakikitaan tayo una ng pagmamahal sa kanila. Kasi doon nila na-appreciate yun. 'Di ba? Minsan nakikita natin sa testify nila na yung pagtanggap sa kanila, dito lang nila nafi-feel na kahit ganito ako, kahit ganyan siya, ay natatanggap, no, ng ating pamilyang Kristiyano. Amen. So, kailangan mapakitaan tayo talaga ng pagmamahal. Amen. Kasi yun po yung proof na tayo namumuhay sa pagmamahal ng ating Diyos. So, kung siyempre, balik tayo sa DNA kanina, di ba? In studies, in biology, pag sinabi na, uy, kamukha mo yung nanay mo, di ba? So, doon po mapapakitaan na talagang yung DNA, no? DNA ng mama ko ay nasa akin. Di ba? Ganon din po yun. Kung yung DNA mo ay anak ka ng Diyos, dapat mapapakitaan tayo na tayo anak ng Diyos. So, di ba? May connection. So, yun na nakaganda. So, i-illustrate ko po ngayon, di ba? Kung alam niyo po ba yung tinatawag na reservoir? Yung isang nag-reserve, sabihin natin tangke sa taas, di ba? Kung wala po yung source, no? At yung mga pipe na yun patungo dun, no? Sabihin natin tayo yung mga pipe na yun. Amen? Kung wala po yung source na yun, no? Wag po natin, no, na akalain na mayroong magpo-flow sa atin. So it means pag walang magpo-flow dun, amen, magda-dry po tayo. So pag nagda-dry tayo, no, unti-unti po yun na nagbabago, nagiging marupok, di ba? O sabihin natin na nasisira. Amen? Kasi wala tayong source na talagang dumadaloy, no? Na sabihin natin nadadaloy na buhay doon sa ilustrasyon na yun. Bad cause, no? Patuloy po natin, no? Hanapin yung source na totoong nagmamahal sa atin. Amen? So, alam mo ba natin sino yung totoong nagmamahal sa atin? Ating Panginoon. Amen? Kasi bakit? Sa ayaw man natin o sa gusto, iiwan ka, no? Pagdating ng panahon ng asawa mo, di ba? Kasi bakit mamamatay po yan? Iiwan ka din po. Amen? Maging yung karelasyon mo, iiwan ka niyan. Wala pong assurance dyan. Yung sinasabi lang, hinahanap nila yung assurance sa kanilang partner, wala po dyan. No? Huwag po tayo mag-aim. Bagkus, ipag-pray po natin, no, na magsisenter sa kanila ating Panginoon. Kasi bakit? Yun po ang assurance ng genuine love. Agape love. In unconditional, di ba? Kahit man nasabihin natin na
no, nare-reveal pa sa akin dati sa elementary days, bakal monoreyas, no? Talagang susugpuin ko yung aking crush, di ba? Kasi pagmamahal, ganun po yung Lord eh. Di ba? Hahagkan ka na ating Panginoon kahit saan ka lumiliko, kagaya na lamang na istorya ni Jonah. Sino nakalala kay Jonah? Yung kinain ng isda, malaking isda. Di ba? Kahit na liliko-liko siya, no, pupunta siya sa anong dako kasi sinabi doon natin Panginoon, pumunta ka sa bayan ng Nineveh. Di ba? Doon po, yung bayan na yon ay puro masasama. Amen? Subalit, sabi niya, bakit mo ko pupuntahin doon, Lord? Mga tao doon puro masasama. Kaya, anong ginawa ni Jonah? No? Talagang nag-iba siya ng landas. Di ba? Anong ginawa sa kanya? Nung dumaan siya sa kalagitnaan ng tawag nito, dagat, sumakay siya ng barko, binagyo yung barko. Doon niya nalaman na kailangan siya nating Panginoon. Kaya tumalon siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda at binalik siya sa lugar kung saan talaga siya dapat. So, kapatid, huwag na natin hintayin na susubukan pa nating lumiko ng landas. Tinuturuan po tayo nating Panginoon. Amen? Dapat, no? Yung command na yun, dapat sundin na natin. Sa makamundo, sinasabi, follow your heart. Wag po. Amen? Bakit? Mali yun. Ang sinasabi nating Panginoon, follow me. Follow Jesus. Amen? Kasi bakit? Ang ating puso po ay deceitful. Mapaglinlang po yan. Sinungaling. Diba? Kaya, sabi natin Panginoon sa kanyang disipulo, unang-unang binikas niya. No? Kay Andrew, kasi siya yung unang disipulo, follow me. Sino nag-anilangan ng mga disipulo? Wala. Sila agad ay sumunod. Maging si Matthew. Mayaman yung si Matthew. Isa siya sa mga treasurer ng Roman. Hindi siya nag-anilangan. Di ba? Nung tinignan niya lamang si Jesucristo, sabi natin Panginoon, follow me, Matthew. Anong ginawa ni Matthew? Iniwan niya ang lahat. Akalain mo, isa siya, no? Sa treasurer, tagubilin ng mga ginto at pilak sa mga tawag nito, sa mga mamayan doon na nagbibigay ng nagbabalik ng buwis o sa pagkakautang ng gobyerno. Diba? Tax collector yon. Amen? So now, kailangan po natin, no? Na atin pong i-remember kung ano ba yung original ng pagmamahal. Amen? At hindi yung pagmamahal na pinapakita sa iyo ng yung iniirog, no? O maging sa iyong asawa, sabihin natin kasi baka sabihin nyo, single yung nag-preach dito, lagi na lang single, di ba? Siyempre sa mga mag-asawa. Amen? Kasi in the long run, kapatid, kukupas yung pagmamahal na yan. Pero yung pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi magpakailanman. Amen? So, pangatlo, amen, the identity. Ano yung pagkakakinlanlan, no, ng pagmamahal? So, sinabi diyan, God is love. Amen? So, in verse 8, sinabi diyan, no, he who does not love does not know God, for God is love. So, ang Diyos ay pag-ibig. So, the most profound 3-word sentence in the Bible. Alam po ng iba po nito o karamihan, no, na ang Diyos ay pagmamahal. At hindi po dapat natin sabihin yun na love is God. Huwag po natin baliktarin kasi bakit? We don't worship the feeling of love. Baka sabihin natin, nag-worship tayo dito kasi mahal ko to eh. Mahal ko di ba? Ating kapatiran. Nag-worship po tayo kasi sa ating Panginoon. Amen? At sabihin natin, God is loving. Hindi rin po kasi that will be just one of His many traits. Baka masasabi mo na selfish ating Panginoon. Dapat sinasabi natin, God is love. Kasi ito yung biblical talaga na nakasaad doon. No? By studies, no? Love requires an object. Tayo po'y tinubos sa pamagitan ng
pagmamahal ng ating Diyos Ama. Kaya ay pinagkanulo niya ang kanyang anak na si Jesu Kristo para tayo ay ma-redeem sa pagkakasala. The bondage of sin. Amen? Para mabigyan tayo ng freedom. So, ang punto po dito, no? Nagmumula talaga sa ating Panginoon. Amen? Our God the Father. Pangalawa, God the Son and the God the Holy Spirit. Bakit? Kasi God the Father, siya po yung gumawa ng mundong ito. Dahil sa pagmamahal niya, ginawa niya tayo. No, lahat na nakikita niya. At ito ay pinasa niya sa kanyang anak. Walang ibang pangalan kundi si Jesu Kristo. Amen? Kaya, na-incarnate siya as a human being dahil sa pagmamahal ng kanyang ama. No? Dahil pinasa niya, di ba? Dahil din sa pagmamahal nating Panginoon Jesucristo, no? Binigyan tayo, no, ng purpose, layunin, at tinuro niya ano yung pagmamahal. At yung nawala na ang ating Panginoon Jesucristo kasi He raised from the dead in the 3 days, dahil din sa pagmamahal niya, kasi ayaw niyang iwan niya tayo, binigyan tayo, no? Kanya pong binigyan ng utos ang banal na Espiritu para po mananaan sa atin. Kaya meron tayong kanya-kanya ngayong conviction. Kasi nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So, ito po yung point, no? Even before, no, the world na ginawa, no, God was love because the Father loved the Son and the Son loved the Spirit. Amen? So, wag po natin sabihin na yung love ay, no, ang galing sa atin kasi meron tayong talagang puso. Hindi po, no? Galing po yung Diyos. Amen? Nawaya, no? Naintindihan po ang lahat. Amen? Kaya, huwag po tayo, no, talagang sabihin na pag tumibok daw yung puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin daw ito. Di ba? Sabi ng kanta. Di ba? So, kapatid, no, talagang dapat tayo, no, maghinay-hinay. Amen? Kasi, marami po, yung nagkakamali, marami pong nasasaktan, no? Marami po yung talagang mababawian ng buhay kasi nga sinusunod yung ano yung pintig ng puso, sabi nila. 'Di ba? So dapat, no, atin pong kilalanin, no, pagkakinanlan, ano ba yung pagmamahal ko? Para ba to sa Diyos o galing sa akin, 'di ba? So atin pong, no, tawag ito, salain kung ano yung pagmamahal. Amen? So God didn't create us because He was lonely and needed someone to love. Hindi tayo ginawa kasi bored ang ating Panginoon. Amen? Hindi ito tipong trip-trip na lang. Maggawa ko ng mundo. No? Unahin ko muna yung tubig, dagat, langit. Hindi po. Because His love for us, no, talagang ginawa niya tayo. Hindi lamang na siya ay mapag-isa. Hindi kagaya ng tao, mapag-isa ko ngayon, bored ako ngayon. Siguro, punta muna siguro sa labas, mag-hiking ako, no? O mamumutol ako ng kahoy. Hindi po ganoon, no? Yung pagmamahal na pinakita sa atin nating Panginoon ay talagang, no? Talagang yung pagmamahal na mama-amaze tayo. Amen? Yung tipong hindi tayo makakaramdam na yung tipong iniwan ka, no? O yung tawag ito, yung sabihin natin hindi ka limutan ko, amen? So, yung pagmamahal na talagang satisfy ka. Amen? So, ngayon, kapatid, dahil alam na natin ano yung, na bakit kinukuman yung pagmamahal, no? Ano ba yung pagkakakilanlan ng pagmamahal at saan galing yung pagmamahal? Siyempre, meron tayong warning. Kasi bakit? Minsan, inuubuso eh. Baka inaabuso natin yung pagmamahal na yun dahil alam na natin o nakitaan natin si kapatid kasi nandun sa kanya yung karakter na yung pagmamahal na yun. Di ba? So, ito yung warning sa atin. Tinetest tayo, no, sa pamagitan ng pagmamahal. Amen? Siyempre, sino ba naman na ayaw magmahal o yung tipong tawag ito, gusto ng ganung pagmamahal? Amen? So, sabi dyan, in the verse, no, who does not love does not know God. Kahit sabihin natin, kilala ko si Jesus.
Pero kung hindi ka nagmamahal, maging sa kapwa mo, amen, hindi mo kilala ang Diyos. Amen? Hindi mo kilala kung sino yung Diyos ng pagmamahal. So, ito yung masaklap na katotohanan, no? The hard truth, no? John is being a gentle surgeon here. Ano ba yung surgeon? Yung nag-opera, yung naghihilot sa katawan, di ba? Tayo hinihimay. Amen? Kasi alam natin, no, ang mga disipulo natin, Panginoon, amen, talagang meron na pong wisdom. Siyempre, hindi po nila hinahayaan yun na sa kanila na lamang. Siyempre, kanila pong, ini-spread po yun. Kaya, nalalaman natin ano yung pagmamahal natin, Panginoon. So, He's saying that it is impossible to truly encounter the Creator of the universe and remain a hateful or indifferent person. Amen? So, posible naman na ma-encounter talaga natin ang totoong Diyos sa atin ay talagang sabihin natin, magbabago ka. Amen? So, nagbabago po tayo. Kasi bakit? Ito yung katotohanan eh. Pag sabi nila, nasampal ka ng katotohanan, ng totoong pagmamahal, talagang magbabago ka. Kung sa tao nga, di ba? Kung totoong talagang mahal mo yung sa tao, hindi ka talagang basta-basta nagbabago. Kusa kang magbabago para sa Kanya. Amen? Kahit ano pa naman yan. No? Kaano pa yung sabihin natin, pagmumuka, ng karakter ng isang bagay na yan o yung tao na yan, magbabago at magbabago ka. So, diyan po nakikitaan na talagang, no? Yung karakteristik na binigay ng Panginoon na pagmamahal ay nasa sayo na, namumuhay na sayo. So, ito'y sumasalamin din sa atin. So, kung meron man sa atin na nagkakarakter ng bitterness, di ba? O grudge, yung may sama pa rin ng loob, or lack of compassion, kapatid, we need to ask ourselves kung ito pa ba'y pagmamahal na gusto natin. Amen? So, actually, no, kailangan natin ma-meet talaga ang ating Diyos na siyang gumawa ng pagmamahal na yon. Not only tawag to yung religious version na lamang kasi nandito tayo. Born again ako eh. Di ba? Nandyan yan sa akin. Hindi po. Kasi bakit? Kaya nga kanina, di ba, sinabi, divine nature in action. In action po natin yun. Kasi bakit? Banal po yung pagmamahal na ating pong, tawag ito, na gusto natin kunin. Amen? So, lahat po dito, amen, na nauuhaw sa ganitong pagmamahal as we described in the scripture. Bagkus sinasabi dito, no, dapat, we don't need more nice people. We need people who are born of God. Bakit? Kasi bakit doon nakikita ang isang pagmamahal na totoo. Amen. Hindi lamang doon sa mabait na tao, di ba? Sabi nga, nice person, di ba? Or magalang siya, matipuno siya, maganda siya. Hindi po makikitaan doon yung totoong pagmamahal. Kung makikitaan po natin ng ganon, last po yun, hindi po yung love. Amen? So, kailangan po natin yung born of God, namumuhay sa ating Panginoon. So, bakit? Pag born of God ka, nakikitaan ka ng ganito, no? Ng greatest commandment. Unang-una sa sarili mo. Ano yung greatest commandment? Jesus replied in the book of Matthew, chapter 22, verses 37 to 39, it says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. Kapatid, kung hindi po natin mahal ating neighbor, ating mga relatives, amen, ating mga kaaway, kapatid, hindi mo mahal ang Diyos. Amen? Hindi ka born of God. Mahirap naman yun, di ba? So, dapat sa pagpatuloy na ating pagiging Kristiyano, siyempre, makikitaan tayo ng ganitong bagay sa pagiging Kristiyano. Amen? Pangalawa, the new commandment. Si Jesus nagsabi, no?
The new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. So wag mong selfish yung pagmamahal mo. Bigyan mo din ng pagmamahal si kapatid. Baka ikaw na lamang hinihintay, kaya siya nang lulupaypay, di ba? So yung pagmamahal, no? Na-appreciate po yun ng isang tao pag meron pong, no? Tawag ito, yung kumikilala sa kanya, no? Nagli-lift up sa kanya. Amen? So kailangan po yun. Siyempre, nagpo-proof din ng love. Kasi bakit? If you love me, keep my commands. Ano yung commands niya? Mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, maging kaaway mo. Amen? Kasi bakit? Siyempre, tayo gawa natin Panginoon, tayo po, dala-dala po natin ating Panginoon. Amen? So ipakita natin yung pagmamahal na ating pong natatamasa. Di ba? Atin pong i-spread yun, i-share po yun. Wala pong bayad yun. Ang nakaganda, meron pong sukli. Amen? So, siyempre, we need to abide in love. Kasi dahil namumuhay na tayo sa pagmamahal, sinabi dito, if you keep my commandments, you will abide in my love. Amen? Just as I have keep my Father's commandment and abide in His love. So, gusto po natin na ma-fulfill po yung ano po yung meron sa atin, di ba? So, i-abide po natin. No, hagkan po natin yung pagmamahal na itinuro sa atin ating Panginoon. And syempre, and this His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. So, pakamahalin po natin ating Panginoon, ang Kanyang anak na si Yesu Cristo. Amen? Kasi bakit? Siya na po ngayon ang namumuno sa trono. Amen? So, wag po nating hintayin na mawala tayo sa mundong ito, hindi man natin makuha yung pagmamahal na libre lang binigay sa atin nating Panginoon. Amen? So now, the challenge is, no? Simulan po natin ngayon. Kung di man natin nasimulan nung January, simulan po natin ngayon in February. No? I-identify natin yung mga tao o yung kaibigan mo, di ba? O yung mga relatives mo na hindi deserve na yung kindness. Na dapat love them anyway. Not because of who they are, but because of who are you. Yun po yung importante, yung pagkakinlanlan sa'yo. Dapat tukuyin natin yung mga karapat-dapat na, no, na dapat mahalin natin ating kapwa. Kasi hindi dahil kung sino sila, ano yung nakikita natin sa kanila, subalit yung kaidahilanan na kung sino tayo sa ating Panginoon. Kasi doon po tayo makikitaan. Amen? So, sabi nga ulit, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kung tayo po ay born of God, amen? Dapat makitaan tayo ng ganito. Amen? So, dapat ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa ating Diyos na buhay. So, kapatid, dapat buhay na buhay po sa atin. No? Yung pagmamahal na binigay sa atin ating Panginoon. So, dapat, no, ito yung warning sa atin, ang sinumang hindi umibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Amen? So, doon po nagsisimula yung pagkakasala. Kaya, kapatid, no, atin pong i-value, no, kagaya ni John, no, yung pagtawag pa lamang, no, hindi man sa pangalan, bagkus sinasabi niya, no, my beloved, aking minamahal na kapatid. Amen? Saan ka na ngayon? Bumalik ka na. No? Mabukas po ang pintuan ng simbahang ito. Amen? Lahat po ay pwede. Ito po yung hospital ng mga makasalanan, yung mga bigo, mga brokenness. You know? So, tayo po'y bumalik na, no? Sa paanan, sa presensya nating Panginoon. Kapatid, buong-buo po yung pagmamahal. No, hindi pa rin hati-hati, no? Buo pa rin yung pagmamahal na ibibigay ng Panginoon para sa atin. Amen. Hinihintay ka lamang niya. Kagaya na lamang ng story ng prodigal son, di ba? Nung habang naghihintay yung kanyang tatay, di ba? Talagang nagagalak siya, no? Na nakatingin siya na bumalik na ang kanyang nawawalang anak. Amen. So, tayo po yung magsitayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay na siyang nagbigay ng patuto na yung pagmamahal. Amen. So,
Hallelujah. Hallelujah. Ating pong pagdilay-lilayan ng ating puso, kung ano ba yung mga damdamin na meron sa atin ngayon. Kung ito ba pagmamahal na pang sarili lamang o ito patuloy na ating pong binubuksan yung kumakatok nating Panginoon. Nasabi natin, Panginoon, ako ay nandito sa pintuan na yung puso. Laging kumakatok. Kung ako yung pagbubuksan, ako'y iyo pong mananahan sa iyong hapagkainan. Kapatid, wag po natin paghihintayin natin, Panginoon. Atin pong pagbubuksan. Dahil hindi lamang siya na talagang lilipas, kundi siya po ay mananahan sa atin. O Diyos, naming makapangyarihan, na puno ng pagmamahal. Ama, maraming salamat o aming buhay. Maging sa bawat isa na nandito, maging sa online. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na patuloy mo na iyo pong pinapaalala sa amin yung totoong pagmamahal. Na kami po ay hindi man nagiging matuwid, patuloy na talagang lumiliko sa landas. O Diyos, hindi mo kami pinabayaan, ni pabayaan. Nagpapasalamat po kami doon, Ama, dahil na pinapatotoo mo sa amin, na totoo ka sa amin, O Diyos. Pinapanalangin namin na paunti-unti na amin pong mapamuhay yung estado na ganitong pagmamahal at hindi masasayang yung inyo pong na binigay sa amin na pagmamahal. Ama, mahirap man pong gawin dahil sa mga karakter ng iyong pagmamahal. Subalit, as yukuman, O Diyos, amin po itong tatanggapin. Amin po itong pagninaylilayan, amin po itong isasagawa, Panginoon. Para unti-unti, O Diyos, makamtan namin yung pagmamahal na gusto din ng ibang kapwa, mga ibang kapatiran. Nawa na tulungan mo ako na magiging ehemplo, magiging instrumento nitong pagmamahal mo, Panginoon. Patuloy mo ako na himukin pa, O Diyos. Nawa, maprioridad ka namin, Panginoon. Dahil hindi lamang ito oras lamang, Panginoon. Bagkus ito ay abang buhay namin na matatanggap para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na pumarito, maging sa online, Panginoon. Nawa na mas maintindihan nila, Panginoon, na makipag-dwell sila sa iyong salita, Panginoon. Meron silang kanya-kanyang time, Panginoon, na mangusap sa iyo. Kung hindi man nila maintindihan, Panginoon, ngayon, sa pagbigkas ko, Panginoon, nawa, sa pagpatuloy ng kailang journey, sa pagiging Kristiyano, Panginoon, ay maunawaan la, O Diyos, yung pagmamahal na iyo pong ginawad sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na ikaw ay buhay. Tunay nga po na ikaw ay nananahan sa aming bawat puso. Maraming salamat. Wala pong humpay na pasasalamat sa iyo. At purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Shalom.